Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Halatang-halata ni Dr. Annalyn Santos ang pagdadabog ni Dr. Carlos Benitez sa kanya. Dito na nga ay pinahiya siya sa kanyang mga kasama na kung saan nag-meeting pa nga sila pero hindi naman pinapansin ang kanyang mga suggestion. Dito na nga sinabi ni Dr. Lindo na tama at may karapatan din si Dr. Annalyn Santos na magsabi dahil conference iyon, dapat sharing the rules and regulations kung ano ang ikakabuti ng pasyente. Dito na nga nagalit itong si Dr. Carlos Benitez na kung saan sinabihan niya itong si Annalyn na lulugar kung saan hindi puro patalinuhan kundi kung ano ang meron or nakikitang nagawa ng tama or may pasyente na ba siyang nasagip doon sa procedure na iyon o wala. Dito niya na pinahiya si Dr. Annalyn Santos na kung saan wala pang nagawa si Annalyn na procedure na nakapagaling ng isang tao pero ito ay talagang kung may high-tech na gagawin na procedure, bakit naman hindi pwedeng gagawin doon sa isang tao na kung saan posibleng magiging okay ang lahat. Pero hindi talaga nagpatinag itong si Dr. Carlos Benitez at ang gusto niya na kung saan dito na nga napahiya si Annalyn. Agad-agad naman itong kinausap ni Lynette si Annalyn na kung saan dito na nga ay medyo masama ang pakiramdam. At sinabi dito ni Lynette na magpahinga muna at uminom ng gamot at pinakalma ito ni Lynette. Agad-agad naman dumating itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi niya dito sa kanyang magiging asawa na si Lynette na mag-aayos pa sila ng kasal at marami pa silang gagawin. Pero inaatupag niya itong anak niyang si Annalyn na kung saan malaki na ito at hindi na ito bata para alagaan pa. Na kung saan medyo nahalata ni Annalyn at saka ni Lynette ang mga sinasabi ni Dr. Carlos Benitez na kung saan nagbago na ito. Agad-agad naman itong si Moira pumunta sa Epix Medical Center kung saan narinig niya ang mga kaibigan ni Annalyn. Dito na nga ay sinabihan niya kung habang buhay pa daw siya ay talagang magiging dilubyo ang buhay ni Dr. RJ Tanyag at saka ni Lynette dahil sa galit na galit siya dito. Agad-agad naman siyang umalis at natisod nga siya at nasubsob siya sa basurahan. Galit na galit si Moira dahil sa taong nagpatisod sa kanya at hindi niya alam ay si Don Pepe pala iyon. Dito na nga ay nagpakita na si Don Pepe sa kanya at sinabihan siya na buhay ka pa palang matanda ka. At sabi ni Don Pepe na of course buhay pa ako. At dito na nga sinabi ni Don Pepe sa kanya na talagang puputulan siya ng dila dahil ang talas ng sinasabi niya at ang talas ng dila niya. Kaya kumuha ito ng gunting at talagang sinabihan niya itong gugubitin niya. Pero takot na takot itong si Moira pero joke lang pala. Dito na nga ay pinaalis niya na si Moira kung saan nag-usap sila ni Giselle sa mga nangyayari na kung saan nagtataka sila ni Giselle bakit hindi ito nagparamdam. Dito na nga sinabi ay nasa Epix ka lang pala. At agad-agad naman silang nag-usap tungkol kay Ubeng kung nasaan ang SPE form or documents na ginawa nila at pinirmahan ni Ubeng nung nasa hospital pa siya. At sabi ni Giselle na hindi daw ito na binalik kay Ubeng na kung saan hindi din alam ni Ubeng kung saan niya nalagay. Dito na nga ay nagtataka si Giselle baka nasa kay Moira. Dito na nga si Zoe at saka si Moira nag-usap tungkol sa documents na iyon na kung saan talagang revenge na iyon kasi ang pagbabalik nga ni Don Pepe. Dito na nga sinabi ni Zoe sa kanyang ina na kung saan gagawa ng paraan para ito ay makita ang mga documents at sinabi ni Moira na nasa bahay daw nila. Si Zoe ang pupunta doon na kung saan hindi ka pwede si Zoe dahil may operation nga siya. Agad-agad naman itong nagmamadali si Moira para pumunta sa bahay nila. Nakuha nga ni Moira ang mga papeles pero hindi niya ito napagtagumpay ang ilabas sa pinto dahil sa dumating itong si Giselle. At sinabihan nga siya ni Zoe na magmadali siya dahil pupunta na dyan si Tita Giselle na kung saan hindi na talaga ito nakalabas dahil pumasok na si Giselle sa pinto. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.